Mananatili ang core roster ng Dallas Mavericks this coming season. Halos wala pang ginalaw sa kanilang lineup mga idol. Pero dito talaga masusubok ang isang bagong tambalan na inaabangan lalo na ng mga Dallas fans. Ang pagsasanib puwersa ng Rookie of the Year at ang magbabalik na maestro na si Kyrie Irving. Magkakaroon nga ba sila ng chemistry on the court? Kaya ba nilang buhatin ang prangkisa pabalik sa playoffs matapos ang nakakadismayang 26-56 record last season? Well, bukod sa kanilang dalawa, solido pa rin ang mga role players ng Dallas kaya hindi sila pwedeng baliwalain. Kahit tahimik ang off-season, masasabi natin ang roster na ito dahil sa lalim ng kanilang depth ay kaya pa rin makipagsabayan sa Wild Wild West. Lalo na kung diretsong healthy si Cooper Flag at Kyrie Irving buong taon. Kaya sa video natin ngayon mga idol, hihimayin natin ang current roster ng Dallas Mavericks. Gaano magiging kalakas ang bagong duo na ito? Sino ang mga posibleng starters nila this season? Gaano kalalim ang kanilang bench at ang pinaka-importanting tanong, hanggang saan ang posibleng makarating ang kanilang kampanya? Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Last season, bagamat bumagsak sa standing ang Dallas sa Western Conference, ay pinatunayan pa rin ni Cooper Flag na siya ang dapat na itanghal na Rookie of the Year. Sa kanyang rookie season, ipinakita ni Flag na hindi lang siya hype mga idol. Tinanghal siyang runaway NBA Rookie of the Year at nagtala ng napakaliwanag na average 21 points, 6.7 rebounds, 4.5 assists, 1.2 steals at halos 1 block per game. Ang mas nakakabilib ang kanyang shooting efficiency. Bumaril siya ng 46.8% sa field at 82.7 sa free throw line para sa isang 19 anyos na rookie na binuhat ang opensa ng isang struggling team na walang matinong playmaker noong nawala si Kyrie. Insane ang numbers na yan mga idol. Well, ang pinaka-asset ni Cooper Flag ay ang kanyang two-way capability. Hindi lang siya scorer mga idol, isa siyang elite defender. Ang kanyang haba, basketball IQ at timing sa pag-block ng bola mula sa weak side ay parang pang all defensive team na. Ngayong paparating na ang season, asahan natin na mas lalakas pa ang katawan niya at mas tatalas ang kanyang 3-point shooting na nasa 29.5% lang last year. Well, kung may improve niya ang kanyang outside shooting at magiging consistent, magiging completely unguardable na ang batang ito mga idol. Siya na ang opisyal na bagong mukha ng Dallas Mavericks at nakahanda na siyang pangunahan ng koponan. Kung si Cooper Flag ang magiging pundasyon ng kinabukasan, kailangan niya ng isang mentor na mag-guide sa kanya at kukuha ng pressure sa kasalukuyan. At dyan papasok ang pagbabalik ni Kyrie Irving mga idol. Napakalaking bagay na makapaglaro ng buo at healthy si Kyrie this coming season matapos ang matagal na pagkawala. Nakita natin last year na kapag wala si Kyrie, hirap ang opensa ng Mavericks sa half court. Walang pure shot creator sa perimeter na kayang bumasag ng depensa in pure isolation. Kapag nagkakagulo na ang play at paubos na ang shot clock, si Kyrie ang ultimate answer dyan mga idol. Kahit nasa mid-30s na siya, ang skill level ni Kyrie ay hindi kumukupas. Ang kanyang handles, ang kanyang footwork at ang kanyang malikhaing finishing around the rim ay nananatiling isa sa pinakamagandang panoorin sa buong liga mga idol. Walang nakakapigil kay Uncle Drew kapag hawak na niya ang bola. Ang presensya ni Kyrie ay magbibigay ng napakalaking luwag para kay Cooper Flag. Dahil alam ng mga kalaban kung gaano kadelikado si Kyrie, mapipilitan silang mag-focus at magpadala ng double teams o mag-stand sa kanya. Ibig sabihin yan mga idol, mas maraming one-on-one match-up at mas maluwag na driving lanes para kay Cooper Flag. Hindi na kailangan ni Cooper na pilitin ang lahat ng opensa at i-dribble ang bola every single possession. Pwede siya mag-cut off the ball, sumalpak sa dunker spot o kaya mag-spot up. At huwag nating kalimutan, may bit-bit na championship pedigree si Kyrie Irving. Alam niya kung paano mananalo sa pinakamataas na level. Nasubukan na siya sa finals mga idol. Ang leadership at kalmado na maibibigay niya kay Flag at sa mga batang manlalaro ng Mavs sa loob ng locker room ay hindi masusukat ng kahit anong advanced stats. Siya ang magiging stabilizing force ng koponan kapag uminit ang pressure sa huling 5 minuto ng mga dikdikang laban. Ngayon pumunta tayo sa pinaka-critical na tanong na nasa isip ng bawat fans ng Dallas. Magkakaroon ba sila ng chemistry? Paano bubuhatin ng tambalang Kyrie at Cooper ang Dallas Mavericks pabalik sa relevance? Well, sa papel, perfect complement sila sa isa't isa mga idol. Bakit kanyo? Kasi magkaiba sila ng playstyle na napakadaling i-blend ng isang magaling na coaching staff. Si Kyrie ay isang elite ball dominant guard na kaya mag-create ng sarili niyang tira mula sa kahit anong anggulo. Si Cooper naman ay isang ultra versatile forward na hindi kailangang hawak lagi ang bola para maging epektibo, pero kayang-kayang mag-facilitate kung kailangan. Sa kabilang banda mga idol, sa aspeto ng depensa mas matatakpan ni Flag ang mga limitasyon ni Kyrie. Aminin na natin, hindi kilala si Kyrie bilang lockdown defender sa perimeter. Pero dahil nandyan ang 6'9
6'9" na si Flag na may napakabilis na lateral movement at elite na shot blocking instincts. Kaya niya maging ultimate health defender. Kayang protektahan ni Flag ang paint kung sakaling makalusot ang bantay ni Kyrie. Ito ang tinatawag nating symbiotic relationship sa basketball mga idol. Tinatakpan nila ang kahinaan ng isa't isa para masumangat ang buong team. So ngayon, ano ang magiging itsura ng starting 5 ng Dallas Mavericks this season? Kahit walang malaking trade na nangyari this off-season, ang internal growth at health ng mga players ang magiging pangunahing puhunan nila. Heto ang possible starting lineup nila mga idol. Well, syempre ang point guard nila si Kyrie Irving, walang duda. Siya ang hahawak na manibela ng opensa. Siya ang magdidikta ng tempo at mag-orchestrate ng bawat galaw ng team. Shooting guard naman pwede si Caleb Martin o kaya si Klay Thompson. Dito magkakaroon ng malaking labanan sa training camp. Kung kailangan ng purong spacing at elite catch and shoot threats, pwedeng ilagay si Klay Thompson para magbigay ng gravity sa labas. Pero kung gusto ng mas matibay na point of attack defense, hustle at transition scoring, si Caleb Martin ang perfect fit dyan mga idol. Si Martin ang pwedeng ilagay sa pinakamagaling na perimeter scorer ng kalaban para masave din ang energy ni Kyrie para sa opensa. At syempre ang small forward nila si Cooper Flag, ang franchise player. Dito siya pinakakomportable sa wing position kung saan pwede siyang umatake face up, mag-post up ng mga malilit na defenders at mag-roam bilang free safety sa defense. Ang kanilang power forward naman si PG Washington. Solid na solid pa rin niyang si PG mga idol. Nag-average siya ng solid minutes last season at naging very reliable stretch 4. Ang kakayahan niyang tumira ng tres sa kanto at dumipensa ng maraming posisyon mula sa mga bigs hanggang sa mga wing players ay napakahalaga sa modern NBA spacing ng Dallas. At ang kanilang nasa center position ay itong si Derek Lively, ang rim protector at lob threat ng Dallas. Maganda ang itinakbo ng karir ni Lively mga idol. Siya ang absolute anchor ng depensa ng Mavs sa ilalim. Ang pick and roll tandem nila ni Kyrie at ang lob passes galing kay Flag ang magpapakain kay Lively sa opensa. Ang haba at athletic ability niya ang magsasara ng pintura at magpapahirap sa sino mang susubok umatake sa rim mga idol. Well, ngayon naman, gaano kalalim ang bench rotation ng Dallas? Well, kahit medyo tahimik ang off-season nila at hindi sila gumawa ng malaking ingay sa free agency, napakalalim ng kanilang roster mga idol. Solido pa rin ang mga role players ng Dallas kaya hindi sila pwedeng balewalain ng kahit sinong kalaban. Tignan nyo ang bench nila. Sa center position nandyan pa rin si Daniel Gafford, isang napakalaking luxury na mayroon kang player tulad ni Gafford mga idol bilang backup center. Pwede siyang mag-start sa karamihan ng team sa liga pero sa Dallas siya ang magbibigay ng pure energy, offensive rebounds at malulupit na putbacks off the bench. Kapag nagpapahinga si Lively, walang drop-off sa rim protection at lob catching ability dahil papasok agad si Gafford. Sa wing position naman nandyan ang matitibay na 3&D players at shot creators. Nandyan si Najee Marshall, isang palaban at physical na defender na hindi umaatras sa kahit anong matchup. Huwag din nating kalimutan si Max Christie mga idol. Bata pa, athletic, maganda ang shooting stroke at pwede maging spark plug guard sa second unit. Nandyan din sila Ryan Nembhard na talagang nagpamalas din ang kanyang husay bilang point guard last season at posible rin nilang mapakinabangan ang kanilang mga bagong drop at ang pag-acquire din nila kay Santi Aldama. So ang malaking tanong ngayon, hanggang saan ba talaga ang posibleng marating ng kampanya ng Dallas Mavericks ngayong season? Alam nating lahat na hindi biro ang makipagbakbakan sa Western Conference. Nandyan ang mga naglalakasang kupunan na wala talagang easy games mga idol. Pero kung titignan natin at susuriin ang talent level, ang Dallas Mavericks ay may recipe para maging isang legitimate dark horse contender. Oo, alam natin last year 26-56 ang record nila. Pangit tignan pero ang context doon ay nag-a-adjust pa ang kanilang rookie na si Cooper Flag. Nawala at na-injured si Kyrie, naging magulo ang coaching rotation at may internal issues sa front office. Ngayon iba na ang kwento mga idol. Nabura na ang mga distractions, may buong training camp na sila para ma-perfect ang sistema at mag-band bilang isang buong unit. Well, kung diretsong healthy si Cooper Flag at makaiwas din sa injury si Kyrie Irving throughout the 82-game regular season, walang duda na playoff team ang Dallas Mavericks mga idol. Ang ceiling ng team na ito ay kayang pumasok sa top 4 o top 5 sa West at posibleng makarating sa Western Conference Semifinals o Finals pa kung magkiklik ang chemistry nila sa tamang oras at hindi sila maalat sa injuries. Well, ang maganda kay Flag mga idol, hindi siya naglalaro tulad ng isang ordinaryong second year player. Naglalaro siya na parang isang 10-year veteran na kayang kontrolin ang pace ng laro on both ends on the floor. Hindi man sila ang paborito ng mga mainstream analysts at sports media ngayon dahil sa tahimik nilang off-season. Pero mark my words mga idol, ang roster na ito ay handang manggulat at makipagsabayan sa mga higante ng liga. Maraming team ang mabibigla sa bilis at lakas ng bagong Dallas Mavericks. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa pag-maintain ng roster ng Dallas Mavericks? Kaya ba nilang manggulat next season na mayroon ng Kyrie Irving?